Hindi ako nagparista niyan. At implementor niyan ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Matapos idawit ni Senador Panfilo Lacson sa flood control anomaly, hugas kamay si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Wala raw papel sa mga proyekto ang mga congressman. Ang sinisisi niya sa issue ang Public Works Department. Sila raw kasi ang may exclusive authority sa mga flood control project. Kaya naman sentro ngayon ng kontrobersya si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Umuugong na nga ang usapin na posibleng siya'y mapalitan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Villar Land Holdings pinagbabayad ng 12 milyong piso ng SEC dahil sa umano'y paglabag sa securities law. Mga umano'y questionableng flood control project sinisi ni Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan sa DPWH. Public Works Secretary Manuel Bonoan, papalitan na nga ba? Halos 1 bilyong pisong halaga ng Sanay Flood Control Project inilaan sa bayan sa Cavite na hindi naman binabaha. Abangan ang aming exclusive report. Isa pang exclusive flood control project naman sa Taguig, aberya pa ang dala. Mga residente sinusolusyonan daw ito mismo gamit ang sarili nilang pera. At kilalanin ang bagong CEO ng Italian fashion house na Valentino. Delayed na, misleading pa umano ang financial statements ng Villar Land Holdings. Dahil dito pinatawa ng SEC ng milyon-milyong pisong multa ang mga opisyal nito, kabilang si ultra-bilyonaryo Manny Villar. Ang detalye sa agenda report ni Soo Jin Kim. Binanatan ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings ni na ultra-bilyonaryo Manny Villar at Senators Mark and Camille Villar. Unang nilabas sa Billionario.com na tinanggihan ng SEC ang request nito para i-extend ang pagpapakita nito ng kanilang 2024 annual financial statements at 2025 first quarter report. Hindi tinanggap ng SEC ang palusot ng mga Villar na naantala ang audit dahil sa valuation ng Villar City. Giit ng komisyon, hindi pwedeng magpalusot. Ang deadline ay mandatory at non-negotiable. Ilang beses na rin daw binigyan ng palugit ang Villar Land hanggang June 30. Pero ligwak pa rin. Batay sa record ng SEC, naglabas ang kumpanya ng current report noong March 28 na nagpapakitang inaprubahan na ng board ang paglalabas ng 2024 financial statements kahit hindi pa tapos ang audit. Flinag ito ng komisyon na makapanlin lang. Biglang sumirit ang fair value gains ng Villar City ng 1.33 trillion pesos noong 2024 na mabilis namang nagpalobo sa total assets nito sa 1.37 trillion pesos mula lamang 28.6 billion noong nakaraang taon. Ang malaking revaluation na ito ang nagpasirit sa kita ng kumpanya ng hanggang halos 1 trilyong piso. Isang malaking lundag mula 1.46 billion lang noong 2023. Pinatawa ng tigi 1 milyong piso ang mga direktor at opisyal ng kumpanya, kabilang ang pamilya Villar, dating Senate President Manny Villar, mga anak nitong sina Senator Mark at Camille Villar at ang kapatid na si Paulo. Umaabot sa 12 milyong piso ang fixed fines. Hindi lang yan, may karagdagang penalty araw-araw na tig 2,000 piso bawat opisyal o kabuang 24,000 piso kada araw hanggat hindi nilalabas ang report. Umabot na sa mahigit 1.24 million pesos ang running total at patuloy pang lumulobo.
Pero malinaw ang babala, hindi ito nagtatapos sa bayad-bayad lang. Pinasusumite ng explanation ang Villar Land at mga direktor sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat sila managot sa paglabag sa Securities Regulation Code, Financial Products and Services Consumer Protection Act at Revised Corporation Code. Iginiit ng SEC na mas pinili nilang magpataw ng multa imbis na suspendihin ang registration ng kumpanya para hindi direktang tamaan ang retail investors. Malinaw mula sa order ng SEC na may matinding pressure sa Villar Land na linisin ang financial reporting nito o maghanda na lang sa lumulobong multa at posibleng civil o criminal charges. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Ang panig ng Villar Group bukas daw na magpaliwanag sa mga isyong inilabas ng SEC. Nangako rin itong tutugon sa order ng ahensya in due course. Naniniwala ang kumpanya na dapat fair value ang gawing pundasyon sa pagre-record ng Villar City Properties. Tiniyak naman ni SEC Chairman Francis Lim na magkakaroon ng administrative due process para mapanatili ang integrity ng stock market. Mahiya naman kayo. Sa gitna ng mainit na usapin sa Ghost Flood Control Projects, maugong ang balitang papalitan na sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Tumanggi naman ang isang dating kalihim ng DPWH na posible siya ang pumalit. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Matapos aminin sa Senado na may ghost projects nga na nakalusot sa Department of Public Works and Highways, simula na umupo siya noong 2022, mukhang palabas na ng ahensya si Secretary Manuel Manny Bonoan. Sinubukang hingin ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Bonoan tungkol dito pero wala pa itong sagot sa ngayon. Pero sa panayam ng BNC kay former Secretary Rogelio Babes Singson, hindi nito itinanggi na may natatanggap siyang alok na bumalik sa DPWH. Ayon sa reliable source, willing umanong bumalik si Singson kung suportado ito ng Administrasyong Marcos, gaya ng suporta sa kanya na administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yun nga lang, binawi rin agad ito ni Singson at sinabing marami siyang isinasaalang-alang para sa kanyang seguridad kaya nag-back out na rin siya. Unang lumabas sa Billionaire News Channel ang revelasyon ni Singson na mayroong iniwang bilyong pisong flood control master plan ang Pinoy administration. Pero wala sa Duterte o Marcos admin ang sumunod dito. By the time we completed the master plan, to importante yung master plan ng major river basins, yun dapat sinundan, no? Pero walang gumalaw nun. Nagsilbing kalihim ng ahensya si Singson mula 2010 hanggang 2016. Sa ngayon, nakatuon ang pansin ng bansa sa maanomalyang flood control projects ng iba't ibang contractors at sa mga lumilitaw na pangalan ng public officials na sangkot umano sa pakikipagkontsabahan sa mga kontratista. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bukas si House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan na makipagpulong kay Senador Panfilo Ping Lacson para linawin ang kanyang panig. Ito ay matapos siyang idawit ng senador sa isyu ng mga palpak na flood control project. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nasa hot seat si House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan matapos idawit ni Senator Panfilo Lacson sa mga flood control projects sa kanyang distrito. Sa isang privileged speech sa Senado kahapon, sinabi ni Lacson na pinondohan umano ang mga proyekto sa munisipalidad ng Baco at Nauhan gamit ang congressional insertions. Pero ani Panaligan, wala raw siyang koneksyon at hindi niya nakausap ang kahit na sinong contractor na in charge sa mga kontrobersyal na flood control projects sa Oriental Mindoro. Hindi ako nagparista niyan. Wala tayong papel sa paglilista ng mga proyektong yan. Sabi ko nga, ang tunay na sistema dyan ay dumarating sa Kongreso ang NEP, nakalista na ang mga flood control projects na yan, kung saang lugar at kung anong amount. At ang tinuturo ngayon ni Panaligan, At ang implementor niyan
ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Paliwanag niya, wala raw papel ang mga kongresista sa paggawa ng Program of Works dahil exclusive authority daw ito ng DPWH. Naka-identify na ang mga flood control projects sa NEP at hindi na mabago. One time ako yung nag-attempt na nag-propose na baguhin, ilipat sa ibang bayan na binabaha rin, pero ang sabi ay hindi pwede naming baguhin na yan, no? Kasi identified na yan ng DPWH. Pinakita rin ni Panaligan sa media ang kopya ng kanyang liham sa DPWH. July 2024 niya ito'y pinadala sa tanggapan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Para kay Panaligan, hindi naman katakataka kung pupondohan ang flood control project sa Oriental Mindoro dahil bahain naman talaga ang probinsya. Pero nararapat daw questionin at punahin kung substandard ang mga proyekto. In the sense na nasira, ay pwede natin sabihin na anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Kaya pwede sabihin anomalous. Hindi po questionable yung naglagay ng pondo sa flood control kasi kailangan namin yan. Ang questionable yung implementation ng DPWH kasi may nasira. Yun ang dapat na ayusin. Handa raw makipagpulong si Panaligan kay Lacson para linawin ang mga issue laban sa kanya dahil anya, unfair naman daw ang biglaang pagkakaugnay niya sa issue. Sa ulat ni Lacson, 10 billion pesos daw ang natanggap na flood control fund ng Nauhan Oriental Mindoro ngayong 2025. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Inireklamo ng ilang residente ang isang flood control project sa Taguig. Sa halip daw kasi na makatulong tuwing baha, perwisyo pa ang dala nito. Yan ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Nagulat si Jennifer Cada, 25 years lang residente sa Maricaban Creek, Taguig City, na 91.6 million pesos pala ang halaga ng slope protection project na ito. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, 2023 ang target completion date ng proyekto. Hindi ako masyadong natutuwa rin kasi ganun rin naman, wala rin namang nagbabago yung tubig eh. At saka hindi rin pulido yung pagkagawa ng mga nito, yung pader. Hindi siya talaga pulido. Pero Mayo ngayong taon lang daw natapos ang construction dito at ang proyektong ito mahigit 1 buwan lang daw nila nasaksihan gawin. Paputol-putol pa raw dahil kulang umano sa materyales ang mga gumagawang trabahador. Kaya naman ang pamilya Cada, gaya ng iba pang residenteng nakausap namin, napilitan na lang bumunot sa sariling bulsa. Kasi iniwan na nila eh. Siyempre, butas to dito. So, binila na lang ng asawa ko ng semento. Magkano po yung tsaka buhangin. Isang sako yata yun. Magkano po yung isang sako mo? 250. Dito sa Zone 3, Barangay Fort Bonifacio, hindi raw pulido ang pagkakagawa ng flood control project na ito, kaya kapag bumuhos ang ulan, pinapasok pa rin ng tubig ang mga bahay. Sa parting ito ng kanilang barangay, dahil tabing ilog, nagsasalubong ang tubig mula sa labas at ang tubig mula sa ilog, kaya't wala raw kawala ang mga residente. Si Jennifer, naireklamo na rin daw ng ilang beses ang anyay kulang-kulang na proyektong ito. Tumaas din siya. Ganun pa din yung tubig. Hindi naman nagbabago yung tubig eh. Mas pa nga kasi matagal siyang bumaba kasi di ba may pader na siya. Mas pa noon kasi saglit lang siya, na siya, nawawala na ng tubig. Ngayon medyo siya bumaba, hindi agad-agad. Sa parting ito naman ng creek, nirereklamo ng mga residente ang creek wall na tila pinagpatong-patong lang daw na bato. Bagamat nakakatulong naman daw sa pagsugpo ng baha, ang pangamba nila sakaling dumating ang malakas-lakas na bagyo, paniguradong tutumba ang flood control project na ito. Pascal Construction ang contractor sa Maricaban Creek. Sa buong Pilipinas, may 17 contracts ito na karamihan ay nasa Bataan. Pag-aari ng isang Heraldo Kalimbas ang Pascal Construction, pero nang i-check natin ito sa Securities and Exchange Commission at sa Trade Industry Business Finder, hindi mahanap ang Pascal Construction. Sinubukan ng Billionaire News Channel na hingin ang pahayag ni Kalimbas kung bakit wala sa SEC ang kanyang kumpanya, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sa isang kalye sa Quezon City, makikita rin ang isang tarpaulin ng contractor kung saan nakalahad na may flood control structure sila sa Maria Clara Street. Pero ang tarpaulin, wala sa kaling ito kundi nasa Don Pepe Street.
Sa 17 projects ng Pascal, 6 ang may halos magkakapareho ng project cost na 48,999,999 pesos. Nagkakatalo lang sa putal. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ghost NGOs man noon o ghost flood control projects ngayon. Mala horror story na ang naging kapalaran ng pera ng bayan. Pare-pareho ang modus ng mga sangkot. Ang hatian nagbabago depende sa katakawan. Gaya ng sabi ni Senator Ping Lacson. Ganito, inilarawan ni Senator Lacson ang karaniwang hatian pagdating sa mga flood control projects. Sa 100 million peso project halimbawa, iwalay na ang legal o regular na buwis at automatic na binabawa sa project. Ang 5% VAT, 2% withholding tax, 1% para sa bonds at insurance at 1% sa materials testing. Isama na rin pati ang 8 to 10% na tubo ng contractor. Pagkatapos nito, 8 to 10% na ang napupunta sa mga opisyal ng DPWH. May extra pa na 2 to 3% na parte ang District Engineering Office kung may sobra sa tubo ng contractor. Ayon kay Lacson, reseta kung tawagin ito dahil nakompute na ng taga-District Engineering Office ang tutubuin ng contractor at sisiguruduhing sosobra ito para may makubra pa. May 5 to 6% na mapupunta sa Bids and Awards Committee na nangangasiwa sa bidding. 20 to 25% na pupunta sa politiko na tumayong project proponent o siyang nag-push ng proyekto at 0.5 hanggang 1% na taga-commission on audit. Kaya ang natitira na lang sa mismong project, 40% na lang. Ayon kay Lacson, maswerte pa kung may umabot pa sa 40% ang pera para sa proyekto dahil minsan lantarang guni-guni na lang o ghost ang isang proyekto. Tuloy ang modus sa bidding. Nasa batas na para makasali sa bidding, kailangang may lisensya ang kontraktor ng mga proyekto mula sa PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government-attached agency. Ayon na rin mismo sa PICAB, katibayan ang lisensya na sumusunod sa standards ng industriya ang isang kontraktor para matiyak ang proteksyon ng publiko. Sinasabing pinakamahusay kapag ang isang contractor ay may quadruple A accreditation. Sila ang karaniwang napipili sa mga malalaki at komplikadong proyekto. Requirement ng DPWH sa mga proyekto na dapat ang kategorya ng lisensya ng kontraktor na ayon sa uri o laki at halaga ng proyekto. Pero na-question na rin pati ang sistema ng pagbibigay ng lisensya dahil minsan hindi tugma ang declared financial capacity ng kumpanya sa nakukuhang halaga ng proyekto. Gaya ng naiulat dito sa Billionaire News Channel, kahit ang kumpanyang may dineklarang 150 million pesos lang na paid-up capital, sa Securities and Exchange Commission, pwedeng makasungkit ng higit 4 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto mula 2022 hanggang 2025. At ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, maaaring mamanipulate o maluto ang bidding. May favored contractor dahil alam na ang lakaran at bibigyan na lang ng porsyento ang natalong bidder. Lahat ng ito nagpaalala sa atin sa PDAF scam na naisiwalat noong 2013 kung saan ginamit ang mga pekeng NGO para paglagakan ng mga pork barrel funds para sa ghost projects din sa pakikipagsabwatan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles at ilang mambabatas. Ang modus, una, lalapit si Napoles sa mambabatas para mga kung ilalaan sa peking NGO ni Napoles ang pondo. Ang mambabatas magbibigay ng listahan ng mga fake projects sa DBM na siyang maglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO o Notice of Cash Allocation. Susunod, ang mambabatas, i-endorso ang NGO ni Napoles sa implementing agency na siyang magbibigay ng cheque sa NGO para sa project implementation nang wala ng bidding. Paboritong klase ng ghost projects para rito ang mga hindi na-deliver na training at livelihood projects at mga binhi ng magsasaka. Ayon sa NBI noon, 40 hanggang 60% ng pondo na pupunta sa politiko bilang kickback. May cut din na 1 to 5% ang staff ng politiko na siyang magfa-follow up sa mga dokumento. May 10% din ang head ng implementing agency. Ang natitira, bubulsahin na umano ni Napoles. May mga nakasuhang malalaking pangalan noon dahil dito. May ilang nakundik at nakulong. Pero meron ding naakwit at napawalang sala.
Kung nagkataong ganito rin ang magiging ending sa anomalya ng flood control ghost projects, masasabing forever sequel na lang at wala nang katapusan ang horror story na ito ng pera ng bayan. Holiday ngayon pero inaasahan ng matinding traffic sa Metro Manila dahil sa long weekend. Pinaghahandaan na rin ito sa mga expressway. Suspendido ang expanded number coding scheme ngayong August 21, special non-working holiday para sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. At dahil tumapat sa Huwebes ang holiday, inaasahan na rin ng MMDA na marami na ang nag-file ng kanilang mga leave sa Biyernes para tuloy-tuloy ang bakasyon hanggang Lunes, August 25, na holiday ulit dahil National Heroes Day. Hopefully, mas spread out po yung mga motorista at yung po mga bibiyahe. Planuhin po natin yung inyong pagbiyahe. Tingnan po natin yung ating mga sasakyan na nasa kondisyon. At mag-ingat po. Pinaghandaan na rin ng NLEX management ang inaasahang volume ng traffic sa expressway dahil sa mga naisulitin ang bakasyon sa Northern Luzon. Nagdagdag na sila ng kanilang deployed personnel at pinahinto muna ang roadworks at closures. Kami po ay ready naman po mag-implement po ng counterflow. Lalong-lalo na po kung talagang hindi naman po congested yung ating opposite direction. Doon sa huling toll plaza po natin, doon sa Tarlac, sa may Esitex, ready din po kami na magdagdag ng additional collection points para mas mabilis po yung pagdaan ng ating motorista doon. May projected increase mula 3 to 5% ang bilang ng mga motoristang dadaan sa NLEX sa panahong ito mula sa kanilang daily average na 350,000. Gaya ng nakagawian, inaabisuhan nila ang publiko na planuhin ng maaga ang kanilang mga lakad. Siguruhing may laman ang RFID o kung wala ay magpakabit na para sa mas mabilis na biyahe. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kung umaabot sa lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa bansa, hindi raw ito ang kaso sa Upland Town sa Cavite. Kaya ang ipinagtataka ng mga residente, bakit ito tinayuan ng flood control projects? Ang mga proyekto sira pa agad matapos lang ang isang taon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban live nag-uulat mula sa Silang Cavite. Joash? Corina, aabot sa at least 1.1 billion pesos yung awarded na flood control projects dito sa may Silang Cavite. At gaya nga nung sabi ng mga residente, pati dun sa pagko-cross-check natin sa sumbongsapangulo.ph, marami dun sa mga proyektong ito, actually mga pinakamahal na proyekto, tila pinaghati-hati na revetment na projects along San Isidro, pati sa may Imus River. Bukod sa malamig na klima, kilala ang bayan ng Silang bilang isa sa mga upland town sa Cavite na halos hindi nakararanas ng matinding pagbaha. Pero base sa sumbongsapangulo.ph, mula 2022, mayroong naitalang at least 19 flood control projects dito. Ang main focus, flood prevention structures sa mga ilog ng San Isidro at Imus. Nakatanggap ang aming team ng ilang reklamo sa mga residente ng Barangay Tubuan 1 patungkol sa tila palpak na flood control projects sa kanilang lugar. Sa sumbongsapangulo.ph, napag-alaman namin na ang kanilang inirereklamong proyekto ay ang ilang daang metrong revetment along Imus River. Hinawakan ito ng mga kontraktor na Celfar at NB Avila Construction at may completion date na December 2023. Ang proyekto nagkakahalaga ng halos 98.9 million pesos. Binisita namin ang flood control project. Ang tumambad sa amin, gibagibang river revetment structures, maninipis at kakaunti ang bakal sa loob ng makakapal na tipak ng semento at nakakabit sa malambot na lupa. Kwento ni Reginald de la Peña, isa sa mga residenteng nakatira malapit dito, alas 4 ng umaga nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng pagguho nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. 4 a.m. biglang may bumagsak na parang eroplano na napakalakas talaga. Kasi mataas yun halos kasing laki ng building yun Labasan talaga kaming 5 bahay doon dahil para talagang eroplano bago yung mga anod ng bato para kang nagpuputo ka ng mga Kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng Silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Walang baha sa amin, paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit.
Talagang laruan namin ng araw yun. Daw po, kailangan maglagay ng yung pader na ganun. Yun nga po, dahil daw para ma-prevent daw yung sa ilog, mapaayos, maano. Kaya lang, ultimo yung paliguan nga namin, igiba namin ng tubig doon, labahan namin doon, nawala na. Sayang. Dinala kami ni Reginald sa karugtong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata, isang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation at nagkakahalaga ng halos 78.2 million pesos. Ang muli naming naabutan, sira-sirang revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mansita, presidente ng Silang Sagip Kalikasan, 1 taon nang nakatiwangwang ang proyektong ito. Ito nga pong nasirang ito sa Pasipit ay natapos po ito noong 2023. Tapos after 1 year, bagyong Christine, hindi naman po direct hit ang silang, ay nagiba na po itong 60 meters na ito, part of the 600 meters. Gaya ng kwento ni Reginald, hindi naman daw talaga bahain ang bayan ng Silang. Kaya matagal nang tinututulan ng kanilang environmental group ang mga flood control projects sa lugar. Bukod daw kasi sa hindi naman functional sa flood mitigation, nagdudulot pa raw ito ng masamang epekto sa kalikasan. Last week lang, meron na namang na bulabog na mga musang, alamid. Wala na silang na bulabog na nilang tirahan. Kaya nakita namin sa kalsada patay yung alamid. Yung mga century-old trees na naputol. Hiling ni Mansita, harapin na sila ng mga otoridad patungkol sa kanilang mga hinaing at wag naman daw sana haluan ng politika ang kanilang inisyatibo. Yan po sana ang aming panawagan na wag haluan ng politika ito. Ito ay para sa kalikasan. Kung yung mga taong naikinabang dito ay walang pakialam, kayo po may pakialam po kami kasi kami ang nakatira ngayon dito. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Silang pero wala pa silang sagot sa aming mga mensahe. Corina, may dalawa pang flood control projects na palpak umano na tinuturo yung mga residente kanina. Yung isa raw doon sa may barangay Sabutan, samantalang isa naman doon daw mismo sa likod ng munisipyo ng Silang Cavite. Pero all the same, nagtatayo raw ng mga flood control project doon sa mga lugar na hindi naman daw talaga binabaha. Corina. So merong nagtanong sa akin, Joash, paano mo daw natutunton yung mga palpak na mga project na yan? Tinitingnan mo ba yan doon sa online na sumbong sa Pangulo? Oo, Corina, kasi doon sa may sumbong sa pangulo.ph na website, nakalagay doon yung exact coordinates ng mga flood control projects. And also, syempre may mga tulong din tayo natanggap doon sa mga local residents dito na itinuro nga nila noon daw panahon ng habagat, talagang bumagsak daw itong mga flood control projects na ito. And then kino-cross-check natin kung yung coordinates ng mga lugar na iyon, kung saan tayo nakatayo, ay the same doon sa coordinates nakalagay doon sa sumbong sa pangulo.ph. So more or less, very accurate itong nakalagay dito sa ating website. Corina. Yan. Kumbaga walang personalan, trabaho lang. Okay, maraming salamat Joash Malimban. Nagulat live mula sa Silang Cavite. 42nd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino, inalay ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Holiday Thursday. Sa EDSA Guadalupe, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane.
Epektibo raw ang flood control project sa Pampanga pero sa tuwing nasisira ito, mas mahal pa ang gasto sa rehabilitasyon kaysa sa mismong construction. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Arayat, Pampanga. Andrea. Pinky, bungal-bungal na dike. Kung makikita mo nga dito sa aking likuran, ito ang nadatnan naming kalagayan ng flood control project dito sa barangay Kandating sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ilang beses na raw gumuho ang dike na ito, Pinky, at yan din ang nilalaman ng privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon. Pero ang ikinagulat ng mga residenteng nakanood ay ang laki daw pala ng nilalaang pondo para sa rehabilitation. Hindi na raw binabaha ang mga residente ng Kandating sa Arayat, Pampanga. Pinoprotektahan sila ng 7-year-old riverbank mitigation project na ito mula sa rumaragasang tubig ng Pampanga River tuwing malakas ang ulan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila makampante dahil sa loob din ng 7 taon, ilang beses daw nasira ang dike. Isa ang flood control project na ito sa Arayat na tinutukan sa privilege speech ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon. Yun nga lang, dahil sa hindi magandang dahilan. 4 years now, the Riverbank Mitigation Project in Kandating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Sa rundown ng senador, makikita na 20 million pesos ang ginastos ng pamahalaan sa Kandating section ng project. Noong 2023, kinailangan itong kumpunihin at umabot sa 91.6 million ang budget na inilaan para sa rehabilitation. Inayos na naman daw ito ng 2 pang beses noong nakaraang taon na may magkahiwalay na halagang 91.8 at halos 91.5 million pesos. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong kontraktor sa Kandating, Arayat, Pampanga noong 2023 at 2024. Hindi pa raw dyan nagtapos dahil ngayong taon lang, naglaan na naman ng 100 million pesos na budget para sa muling pagkukumpuni. Mabuti na nga lang daw ay pinatigil ng pamahalaan ang paglabas ng pera. Nilinaw yan ni dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. noong January. Anya sa isang consultation meeting sa Kamara noon, nasira ang flood control structure dahil sa natural forces at mahinang disenyo. Dagdag niya pa, matatapos ang repair ng April 2025 nang walang gastos mula sa pamahalaan dahil under warranty daw ang proyekto. Pero hindi maayos ang nadatnan namin sa Kandating. Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ang contractor ng project na Edma Reconstruction and Trading Corporation. Nakabase ito sa bayan ng San Luis, Pampanga. Sa ilan namang kontratang aming nakalap mula sa DPWH, isang Edgardo Sagum ang lumalabas na may-ari ng kumpanya at hindi lang flood control projects ang kanilang nahawakan. Meron ding mga tulay at kalsada sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Dagdag na rin dito ang pagsasaayos ng kanal katuwang ang National Irrigation Administration. Pinky, sinubukan natin kunin yung panig ng contractor through the numbers na nakita natin sa mga kontrata na nakalap natin mula sa DPWH pero hindi pa sila tumutugon sa ngayon. Sinubukan din natin kausapin yung kapitan ng barangay pero hindi natin siya naabutan kanina. At ayon sa mga residente, hindi naman daw humihinto yung paggawa dito sa dike na ito. At sa katunayan nga kanina, naabutan natin yung ilang empleyado na nagtatrabaho dito. Balik sa'yo, Pinky. So may mga empleyadong nagtatrabaho dyan ngayon. Andre, yung sa breakdown na isiniwalat nga ni Senator Ping na ipinakita mo kanina, yung 2024, may 91 million pesos na budget para dyan? Tama ka dyan, Pinky. 91, magkaiba lang yung butal pero sa inilabas ni Senator Ping, yung isa sa 2024 ay nasa 91.1 if hindi ako nagkakamali ha. Tapos yung pangalawa ay nasa halos 91.5 million pesos. Oo, Pinky. hindi sila nagkakalayo, Andrea, pero it's the same location.
Yan, Pinky, ang hindi natin sigurado kasi nahahati sa phases ito at yung sinasabi ng mga residente, okay daw yung phase na yun doon. Pero pagdating kasi dito sa bandang ito, kagaya nga sabi ko kanina, bungal-bungal na yung dike, Pinky, at yung mga naiiwan dito ng mga bakal ay pag-give up na rin. Balik, gusto na rin nilang bumagsak. So, yun yung kinakabahala ng mga residente kasi nagugulat din sila kasi minsan daw yung ilang nangyari na before na bumagsak yung dike ay nangyayari tuwing hating gabi. So, naririnig nila yung malakas na kalabog at nararamdaman daw talaga nila sa lupa na may bumabagsak mula dito sa project na ito. Pinky. Sige, alamin pa natin yan. Maraming salamat sa iyo, Andrea Salve, nag-uulat ng live sa Arayat, Pampanga. Sumagot na ang isa sa malalaking kontratista ang idinadawit sa mga palpak na dike sa Oriental Mindoro. Tiniyak naman ng Commission on Elections na kumikilos na ito para matukoy ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dismayado at galit na galit si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor nitong nakaraang araw matapos madiskubre sa kanyang pag-iinspeksyon na marami sa mga dike sa kanyang probinsya tila substandard ang pagkakagawa at mabilis na nasira sa matinding pag-ulan. Kita mo, kagagawa lang nila pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Kahapon, opisyal nang sumagot ang isa sa mga kontratista ng mga nasabing dike, ang SunWest Incorporated. Sa isang press statement, sinabi ng SunWest na kasalukuyan na nilang isinasaayos ang mga nasirang proyekto. Sinimulan daw ang repairs noong August 2 at nag-full-scale implementation ng pagsasaayos noong August 11. Base raw sa pagtataya ng kumpanya, nasa 5% ng mga proyektong hawak nila sa Oriental Mindoro ang na-damage. Dagdag pa ng SunWest, committed ang kanilang kumpanya sa pagsisiguradong matibay at up to DPWH standards ang kanilang mga hinahawakang proyekto. Sinuri ng Billionaire News Channel ang SunWest Incorporated sa mga nauna naming report. Sa 4 na top contractors ng probinsya, may pinakamalaking nakuha ang SunWest Incorporated. Nauna nang napag-alamang linked kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Noong 2023, nakakuha ito ng 9 flood control project contracts na may pinagsama-samang halaga na mahigit 2 billion pesos. Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila one-time big-time project ang nasungkit ng SunWest sa Oriental Mindoro. Siyam na dike and esplanade projects sa Nauhan at Bungabong Oriental Mindoro na may halagang 217 million pesos ang bawat isa. Ilang daang piso lamang ang pinagkaiba-iba ng presyo ng siyam na proyekto. Pero lahat ito, December 15, 2023 ang target completion date. Sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang mga investigasyon sa flood control projects. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ongoing na rin ang motu proprio investigation ng Polbody patungkol sa links ng ilang contractors at mga komandidato sa mga nakaraang eleksyon. Aniya, oras na matanggap at makompleto na nila ang mga kinakailangang dokumento, agad silang mag-i-issue ng show cause order. Matatanda ang sinabi ni Chairman Garcia sa On Point ng Billionaire News Channel na labag sa Section 95 ng Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donation ng isang kandidato mula sa isang kontratista ng pamahalaan. After the recent controversy, we directed our Political Finance and Affairs Department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with existing contracts, whether services or public works with the government. For the meantime, sa contractors daw muna. Hindi naman binanggit ni Chairman Garcia kung kailan ang paghahain ng show cause orders at kung hihingan din ba ng pagpapaliwanag ang mga sangkot na politiko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Katulad ng ibang kinikwestyong proyekto, pinuntahan din ng Billionaire News Channel ang San Pedro, Laguna para silipin ang river wall na dapat sanang itinayo roon. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, anong natuklasan mo yan? Willard, matapos ang malalaking revelasyon sa Senado tungkol sa flood control projects, tumungo tayo sa mga coordinate na inilabas ng website ni Pangulong Bongbong Marcos at isa dyan yung proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Manukan at tambakan ng gamit ang tumambad sa Billionaire News Channel team nang bisitahin ang dapat sanay milyones na flood control project dito sa San Pedro, Laguna. Walang trace ng construction o anumang equipment.
Base sa sumbong sa Pangulo.ph, river wall ang dapat na itinayo sa site na ito. Ang contractor, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ni Sara Diskaya. 91.6 million pesos ang project na ito at dapat 2023 pa natapos. Pero ayon sa isa sa lot owners sa area, ni Backhoe, hindi nila na-witness para magtayo ng river wall. Tinuro pa sa amin ang riprap sa lugar, kaya lang 3 dekada na raw ito naroon. Ang Alpha and Omega ay top 2 sa 15 firms na kumorner sa higit kumulang 100 billion pesos sa flood control projects sa Pilipinas. Isa ito sa 3 firms na pagmamay-ari ng Diskaya family. Ang dalawa pa ang St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Tinuro ng mga residente sa BNC team ang isa pang malapit na river wall na anilay delayed naman ang construction. Kaya lang hindi ito sa mga Diskaya. Ongoing construction ito ng kontratistang DT Resio Incorporated na nagkakahalagang 93 million pesos. February 2024 ito sinimulan at dapat nitong Enero pa natapos. Ayon sa mga trabahador, kaya raw delayed ang completion ay dahil sa madalas na masamang panahon. Pero tanong ng mga taga roon, hindi bahain ng subdivision, kaya't para saan ang river walls? Binigay ng isang source mula sa Alpha and Omega ang tamang coordinates ng kanilang proyekto at natuntun naman ito ng aming team. Paglilinaw nila, may station limit kasi ang mga contractor sa kahabaan ng Tunasan River, kaya raw hindi agad nahanap ang kanilang proyekto. Una nang binisita ng aming team ang isa pang proyekto ng mga Diskaya dito rin sa San Pedro. Yan ay sa kahabaan ng Santo Niño Street. Matatandaang may hinaingang mga residente doon dahil sa perwisyong dinala ng isang backhoe ng St. Gerard na sumira sa ilan sa properties nila. Reklamo pa ng mga residente, delayed na nga ang flood control projects na natuntun ng BNC, sandbags lang din daw ang nakita nila roon. Tumugon na si Curly sa BNC na asawa ni Sara Diskaya. Anya, hindi pa nila alam kung sa kanila nga ang proyekto, lalo na't ito-terminate naman daw ito ng DPWH sakaling totoo nga ito. Kadalasan pa raw sa right-of-way nagkakaproblema sa mga proyekto at ang ahensya na ang dapat sumagot nito. Wala raw rason para maging substandard ang kanilang mga proyekto, lalo na't sumusunod sila sa batas at kadalasan sila pa nga raw ang nagsusumbong kapag may napansin silang hindi okay ang bidding. Nambagiti ng BNC ang issue ng mga residente sa May Santo Niño kung saan nakatenga ang kanilang backhoe, ani Diskaya. Sakaling may report ang DPWH sa kanila, i-compensate agad nila ito para hindi maperwisyo ang mga residente at matulungan ang mga taga roon. Willard, mismong si Curly Diskaya ang nagbigay sa atin ng tamang coordinates ng kanilang proyekto na nagkakahalaga ng 91.6 million pesos at kaninang hapon natuntun din ito ng ating BNC team. At kanina lumapit na rin sa atin itong DPWH Laguna 2nd District Engineering Office at sinabing handa silang samahan tayo sa site ng proyekto sa mga susunod na araw, and we are more than happy to be accommodated by the agency at umaabot at habang naglilibot naman tayo dito sa San Pedro kanina, natuklasan natin na may isang ospital na nagngangalang LPH San Pedro District Hospital na madalas daw bahain tuwing tag-ulan at kadalasan umaabot pa sa tuhod hanggang bewang yung tubig kapag malakas daw yung ulan. At ayon sa ating source, noong October 2024, may humigit kumulang 50 na staff yung na-stranded sa loob daw ng hospital dahil sa kasagsagan ng bagyo, and we've yet to get the side of officials at staff nitong nasabing ospital. Yan ang latest dito sa San Pedro, Laguna. Balik sa'yo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa San Pedro, Laguna. Simple pero makabuluhan ang naging pag-alala sa 42nd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Ang kanyang pamilya at taga-suporta, isa lang ang panawagan sa mga Pilipino.
unahin ang bayan bago ang sarili. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Yellow ribbons around different trees, mga dilaw na damit at bandera, at pamilya at kaibigan ng mga Aquinong nasa loob at labas ng politika. Ganito inalala ng ilang kaalyado ng pamilya Aquino ang 42 taon ng barilin sa tarmac ng Nooy Manila International Airport ang isang nagbabalik Pilipinas na Ninoy. Ilang taon mula nang umalis siya ng bansa matapos makulong sa panahon ng diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa komemorasyon ngayong araw, dumalo ang dalawa sa anak ni Ninoy na sina Bolsy at Viel. Gayon din ang pamangking si Senator Bam Aquino at mga apong sina Jiggy, Kiko at Josh. Umaga pa lang, tumungo si Senator Bam sa NAIA upang pangunahan ang naging komemorasyon doon. Habang sa misa naman sa Manila Memorial Park tumungo ang karamihan sa mga taga-suporta ng dating senador. Minahal niya yung Pilipinas at sana po sa lahat po ng mga Pilipino kung ano man yung hanay niyo po sa politika, sana yun po, yung pagmamahal natin sa isa't isa yung manaig po sa ngayong araw at saka sa lahat po ng at every time of the year po. Ngayong taon, idineklarang sakto sa Agosto 21 ang special non-working holiday para sa araw ng pagkamatay ni Ninoy, kumpara sa pag-atras nito nung nakaraang taon sa August 23 para ma-promote umano ang local tourism. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat gawing inspirasyon ng mga natutunang aral ng kasaysayan para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ayon sa Pangulo, nagsilbing liwanag sa bahagi ng kasaysayan ng bansa ang taunang paggunita sa pagkamatay ng democracy icon. Sa kabila nito, nanindigan si Kiko Aquino D na hindi raw dapat ituring ang pagbabalik sa holiday sa August 21 bilang pagkakaayos ng pamilyang Marcos at Aquino. For as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, I have a hard time. Siguro parang hope springs eternal po, pero for as long as there is no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Pananaw naman ng historian na si Professor Xiao Chua, dapat aniyang isipin ng mga nasa gobyerno ang mga aral ng kasaysayan. Bagamat hindi perpektong politiko si Ninoy, inuna raw niya ang bayan bago ang sarili. The Filipino is worth dying for. Nakikita ba natin to doon sa mga gumagawa ng tulay na bumabagsak sa Kabagan o sa mga ghost projects na nakikita ba natin yung pag-ibig sa bayan? Yun sana yung ibalik natin. Kaya tayo may mga bayani, 'di ba? Upang makita natin na may benepisyo sa lahat ng tao pag binigay natin yung serbisyong tama sa taong bayan. Para naman sa August 21 movement, isa sa mga grupong naging impluwensyal sa People Power Revolution, magandang hakbang mula sa Malacanang na ibinalik ang komemorasyon sa itinakda nitong araw. Pero malayo pa raw ang dapat takbuhin ng muling pagpapaalala sa taong bayan ng mga naging aral ng kasaysayan. It works even better. Now my advice is for all those who continue to do initiatives to make the people forget, siguro tigilan na po natin yung ganon. Kasi the more you do things like attempting to make people forget our history, the more our people will continue to remember and mas nagsasalita po ang karamihan. Ang National Historical Commission of the Philippines naman, inilabas ang isang mini-documentary sa buhay at ambag sa kasaysayan ni Ninoy. Sa Aquino Museum sa Tarlac, libre ang entrance fee para sa mga gustong bumisita doon ngayong araw. Sa bayan naman ng Concepcion, Tarlac, ang lugar kung saan minsang naging alkalde si Ninoy, nagsagawa ng programa ang LGU bilang pag-alala sa pagkamatay ng dating senador. Sa Metro Manila, suspendido ang number coding scheme bunsod ng Ninoy Aquino Day. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Nagbabala ang isang infectious disease expert sa mga komplikasyong maaaring idulot ng tinatawag na Lyme disease. Saan nga ba nagmumula ang sakit at paano ito matutugunan? Ang Agenda Report hatid ni Pierre Pastor. Inulan ng batikos ang pinakahuling world tour concert ni Justin Timberlake at nagdedemand pa nga daw ng refund ang ibang nakapanood doon. Ito ay dahil wala sa performance level si Timberlake, di gaya ng nakasanayan ng fans sa kanya. Minsan ang mga audience pa daw ang kumakanta para sa singer. Noong una ay nanahimik ang management ni Timberlake pero kalaunan ay dinisclose din na siya ay na-diagnose ng Lyme disease. Ang Lyme disease ay nakukuha sa kagat ng black-legged
deer tick na may dalang bakterya na Borrelia burgdorferi. Ang nagbibitbit lang nung bakterya na yon ay yung mga tick. Okay? Tapos kakagat sa tao. Kaya na ililipat sa tao. But walang human-to-human transmission. Na-cancel pa nga daw ang ilang leg ng concert ni Timberlake dahil sa sakit niya. Ang bakterya na Borrelia burgdorferi kapag hindi naagapan ay magdadala ng komplikasyon sa big joints gaya ng tuhod, balakang at gulugod, sa nerves pati sa puso. Masakit na masakit yung tuhod, masakit yung balakang, minsan yung gulugod sa likod, may stiff neck, yung pasyente. Hindi umano mapapansin ang kagat dahil parang kagat lang ng lamok ito. Magmamanifest ang epekto ng tick bite na may dalang Lyme disease ng ilang araw pa matapos makagat. May fever, merong headache, may body pains, parang pagod na pagod, malaise, okay? Madaling mahapo. Dapat maging alerto dahil sa second phase ng sakit, maaari nang makaranas ng rashes at panlalabo ng mata. Dapat matinik o keen ang examining physician dahil maaring mapagkamalang flu-like lang ang mga sintomas. Kapag na-misdiagnose, maaring maging komplikado na. Pagka complicated yung kaso, nagpapakita yan sa ating mga joints, sa mga nerves natin, paralysis, facial paralysis. No, para kang akala mo ikaw ay nag-Bell's palsy. Bell's palsy. Di ba? Yung sikat na singer din, parang ganon. Seventh nerve yung affected. So anything that is innervated by the seventh nerve, posible pati yung baka-vocal cord, pati paglunok ay maapektuhan. Maari rin daw maging chronic lingering ang mga sintomas ng Lyme disease. Nawawala pero bumabalik dahil nasa sistema ito ng katawan. Kadalasang inaagapan ng antibiotics ang sakit. Ang doxycycline na gamot sa leptospirosis ay ginagamit ding prophylactic treatment sa nagkaka-Lyme disease. Nagkaroon ng Lyme disease ang ilang sikat na foreign celebrities gaya ni Avril Lavigne na na-bedridden dahil dito. Shania Twain na naapektuhan ang vocal cords, Justin Bieber, Ben Stiller, Kelly Osbourne, Alec Baldwin at marami pa. Maging si former US President George Bush ay nagkaroon nito noong 2007. Mabuti na lamang at wala pa sa Pilipinas ang Lyme disease dahil hindi naman nakikita dito itong black-legged deer tick. Nabubuhay daw ang tick na ito sa Northern and Western Hemisphere o sa mga bansa sa Hilaga, sa Canada, sa Amerika, sa Europa, sa kanilang bushy mountainous areas doon. At nakakagat daw ng tick na ito ang may hilig mag-mountaineering, trekking at hiking. Payo ni Doc, kung mag-a-abroad at balak mamundok sa Western countries, proteksyonan ang sarili. Huwag hayaang may exposed na balat. Maaari ring gumamit ng insect repellents. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa sports, in talks na umano ang Northport Batang Pier para ibenta ang kanilang prangkisa. Kasunod ito ng pagkalas ng ilang key players sa koponan. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Umiinit ang espekulasyon tungkol sa Northport Batang Pier matapos mga balitang nasa advanced stage na ang negosasyon nito sa isang kumpanya sa food and beverage industry para sa posibleng paglipat ng pagmamay-ari. Pero nilinaw ni PBA Commissioner Willie Marcial sa isang text message na wala pang ipinapahatid ang Northport sa kanya hinggil sa anumang bentahan ng prangkisa. Sa gitna ng usaping ito, sunod-sunod namang nawala ang ilang mahalagang manlalaro ng Batang Pier. Umalis si Arvin Tolentino patungong Korea upang sumali sa Seoul SK Knights. Lumipat na rin si William Navarro para sa Magnolia bago tuluyang tumungo sa Busan KCC Aegis. Samantala, lumipat si Alin Bulanadi sa MPBL upang maglaro para sa Pangasinan Heatwaves habang pumirma ng bagong kontrata sa Magnolia si Juan Paulo Taha. Gayunman nananatiling may ilang matitibay na bahagi ang lineup ng Northport kabilang mga batikan at bagong bituin na sina Calvin Abueva, Joshua Munzon, Gio Halalon, Cade Flores, Evan Nila, Fran Yu, Dami Contapay, James Quecoteye, Jeric Balanza, Sidney Onbobere at Aban Nava. Habang wala pang opisyal na formalisasyon o kahit abiso sa PBA Board, mananatiling nakabitin ang balita tungkol sa pagbebenta ng Batang Pier. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
Complete failure remark ng Malacanang, pinalagan ni VP Sara. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan, both lanes. Nasa The Hague, Netherlands man si VP Sara, mabilis siyang bumuelta sa umano'y kapalpakan daw niya bilang dating DepEd Secretary. May ilan din siyang bagong revelasyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure raw ang kanyang pagiging kalihim ng Department of Education. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na tinanong pa raw siya ng paulit-ulit ni President Ferdinand Marcos Jr. kung bakit niya nais magbitiw sa pwesto. Sabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. Dagdag pa ng bise, matagal na raw niyang plinano na magbitiw bilang Education Secretary. Pero sinubukan pa rin daw siyang kumbinsihin ng Pangulo na huwag umalis. Sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Inalok din daw siya ni PBBM na tumulong sa 2025 midterm elections. Aksyon yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Sagot naman ng Malacanang, records will speak for themselves. Si VP Sara raw mismo ang umamin na wala siyang expertise sa pagbuo ng matatag curriculum dahil hindi siya galing sa education sector. At wag rin daw sanang kalimutan ang issue tungkol sa 1.5 million worth of gadgets and laptops na hindi na-distribute noong siya ang nakaupong education secretary. Pati na rin ang nadiskubring ghost students na recipient ng DepEd voucher program. Dagdag pa ng palasyo, mahirap na umanong paniwalaan ang kwento ng madalas nang nagiging source ng fake news. Pormal na nagbitiw bilang Education Secretary si VP Sara noong June 2024, kasunod ng mga tensyon sa pamilyang Marcos at Duterte. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Use it or lose it. Ito ang babala ng isang senador sa Department of Public Works and Highways. Sa Business 360 ng Billionario News Channel, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na pwede nilang i-reallocate ang flood control budget ng DPWH para sa 2026 kung hindi naman maayos ang paggamit nito. Aminado ang chairman ng Senate Finance Committee na wala nang bilib ang publiko sa pagbabudget ng gobyerno. The basic principle here is if the DPWH cannot prove to us that the 270 plus billion that is now appropriated in the 2026 budget, if they cannot prove to us that this will be effective and this is completely without any corruption, then we won't hesitate to rechannel that 270 plus billion pesos to education, to
build classrooms instead of flood control projects. Mariing kinondena ng mga senador ang mga maanumalyang flood control project. Hugas kamay naman si Senator Joel Villanueva sa gitna ng kontrobersya sa kanyang probinsya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mistulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-balljack sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawaw Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kahapon matapos ang expose ni Senator Panfilo Lacson sa mga ghost project sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano mo? Yes. Marami rin ako nireject na mayor ako. Tinawag ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa flood control na maaari anyang meron din sa iba pang infrastructure projects. This is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na korupsyon din kung isalarawan ni Senator J.V. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay impyerno levels na ito. Impyerno levels na ito, kademonyohan na po ito. Baka wala na espasyo may managot. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila. Sa Martes, nakatakda ang interpellation o pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Bagay na umani ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya ng maayos ang unang bahagi ng kanyang expose. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Sa patuloy na pagkalkal sa mga palyadong proyekto sa Bulacan, isang picture ang lumutang. Makikitang magkakasama sa litrato sina dating 1st District Engineer Henry Alcantara, Bukawi Bulacan Mayor John Villanueva, Konsehal Jerome Reyes, ABC Cap Robin Del Rosario at ilan pang opisyal. Si Alcantara ang isa sa sentro ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects, kasama ang kanyang dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa mga umano'y takaw sa pera na pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tikom sa umano'y extradition request ng US kay Pastor Apollo Quiboloy. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Boni MRT Station. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Wala pa raw natatanggap ang DOJ na extradition request mula sa Amerika para kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Sakaling matuloy, may depensa na ang kampo ng religious leader. Narito ang report ni Ivy Reyes. No comment si Justice Secretary Boying Rimulya kung bakit hindi nakaabot sa kanya ang extradition documents ni Kingdom of Jesus Christ and FBI Most Wanted Suspect Apollo Kibuloy. Ayon kasi sa US Embassy, may kopya ang Malacanang at Department of Justice ng extradition request mula sa Washington at hindi nila alam kung sino ang humawak ng papeles. Tumanggi pa rin si SOJ Rimulya na magsalita kung nakipag-usap sa kanya ang US Embassy. Samantala, ayon sa legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, matagal na nilang natanggap ang umano'y bantang i-extradite si Kibuloy. Pero nananalig daw sila sa Administrasyong Marcos na hindi nito lalabagin ang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim ng kasunduang ito na sinususugan ng DOJ, hindi pwedeng ma-extradite ang isang suspect hanggat hindi pa ito tapos managot sa kanyang domestic charges. Pero nang matanong si Ambassador Jose Babes Romualdez kung may timeline bang tinitingnan ng Washington para i-expedite ang kasong ito, hindi raw basta wala lang ang pagkakasangkot nito sa most wanted list ng FBI. Ang buwelta naman ng kampo ni Kibuloy, walang pakialam ang Philippine Court sa proseso ng FBI kaya't hindi sila nangangamba na makakaapekto ito sa kaso ng KOJC leader. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. New era and new face. Inintroduce na si Riccardo Bellini as the newest CEO ng Italian fashion house, Valentino. This change is happening just ahead of Milan Fashion Week kung saan ilalabas ang mga kilalang label katulad ng Chanel, Balenciaga, Loewe, Margiela at Versace ang kanilang bagong collections. Papalit si Bellini kay Jacopo Venturini this coming September kasunod ng pagbagal ng luxury sales sa US at China. Prior to his post in Valentino, Bellini previously served as CEO sa iba pang luxury brand gaya ng Maison Margiela and Chloé. Nakilala ang Valentino as a symbol of Italian glamour at kanilang trademark na Valentino Red. NBA star Kyle Kuzma visited Manila and got more than what he came for in a good way. Nakabonding niya ang Pinoy fans over something that's not even related to basketball. Alamin yan sa aking agenda report. NBA star Kyle Kuzma's trip to the Philippines went beyond basketball. Nagpunta siya sa tenement sa Punta Santa Ana for the inauguration of his mural. He got curious and asked what Manila Mayor Isko Moreno said in Tagalog. Yorma's reply struck him. Nagsa-celebrate pala ang mga taga-tenement dahil they finally have clean, running water in their homes. Kyle's big revelation? He can relate with them. I just felt very grateful just being there and being there in that moment, you know, because I coming from Flint, Michigan, like we haven't had water for like 10 years. Like we've had running water, but like, you know, our water has had like lead in it and iron and all these things that are like not supposed to be drinking. And, you know, here we are and I'm thousands of miles across the ocean. And, you know, they finally just got running water into their houses. Like it's crazy. It makes you just have a little bit, you know, perspective of life, and you know, just very grateful to, you know, have a moment with those people. Para kay Kuzma, that moment was more than a story about clean water. It was a reminder of resilience. Nako-connect ng life's experience ang mga tao, and this cuts culture and geographical distance. He will definitely treasure the familiar joy. Patunay na ang mga pagsubok often mirror each other, whether in Flint or Manila. Ang small but powerful encounter with his Pinoy fans can be magnified, like his mural, now an inspiring portrait of how shared challenges can build bridges far beyond the basketball court. Para sa agenda, Monique Tuzon. South Korea target pang paigtingin ang kanilang pagiging cultural powerhouse. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong holiday Thursday. Sa EDSA Orense, maluwag ang daloy ng mga sasakyan, both lanes. Inaalam pa rin ng Ford Philippines ang sanhi ng pagliyab ng SUV model na nag-viral kamakailan sa social media. Bukod dito, abala rin sila sa pagtugon sa mga policy shifts sa bansa at abroad. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Isolated incident. Yan ang official line ng Ford Philippines matapos masunog ang isang territory SUV. Ilang linggo na ang lumipas pero wala pa ring nilalabas na sanhi ang kumpanya. Gayunpaman, hindi ito ikinakabahala ng Managing Director ng Ford Philippines na si Pedro Simoes. Aniya, iniimbestigahan nila ang insidente at binigyang diin na trustee ang kanilang mga sasakyan. We don't know yet exactly what caused in this case, but we are investigating and make sure that if there is anything that needs to be corrected, we will be the first ones to come out and help with the customers to make sure that they remain safe. Di pa man malinaw ang sagot, nananatiling nakafocus ang Ford sa pag-navigate ng mga bagong pulisiya, both at home and abroad. Bilang American brand, isa riyan ang zero tariffs for US imports sa ilalim ng Trump 2.0. Simoes says it all comes down to the fine print. We need to see the details exactly so to see how we will potentially open new opportunities or not for us at Ford for products produced in US that could potentially be of the interest of the customers in the Philippines that might be out of price range today. May paggalaw din sa kanilang pickup models, lalo na sa Ranger, matapos ang pagtanggal ng excise tax sa ilalim ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na nagsimulang ipatupad noong July 1. We've been working with the governments, the entities, with our dealer partners to make sure that we comply not only with the new regulations in terms of the taxes that affect the pickups, but also how we're going to serve the customer. Ford Philippines is hopping on the electrified mobility era with the arrival of the hybrid version of the Territory SUV, which also made its global debut right here in the Philippines, and also the Mustang Mach-E, the first SUV in the Mustang family. At hindi riyan nagtatapos ang lahat. Sabi ng Ford, handa silang maglunsad pa ng mas maraming electrified models pero nakadepende ito sa takbo ng lokal na merkado. How the customer is expecting the adoption of the electrified products as well as the infrastructure development in the country that will tell us not only what type of products we can launch in the future but also what type of technology can we introduce with those products. With a promising start to Ford Philippines' electrification journey, positibo ang tingin ni Simoes sa mga susunod nilang hakbang. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. South Korea's President Lee Jae-myung pledged to further elevate his country as a cultural powerhouse. Ayon kay Maggie Kang, ang co-director ng hit animated film na K-pop Demon Hunters, malakas ang global appeal ng Korean content. Patunay dyan sina Ji-ho at Jong-yeon ng K-pop girl group Twice, who said their performances are drawing international audience closer to Korean language and culture. Ji-ho and Jong-yeon contributed to the film's soundtrack kasama ang isa pang Twice member na si Chae-young. K-pop Demon Hunters is a Netflix original film which has received widespread praise for its unique story of pop stars who protect their fans from a supernatural threat. A global advocacy program wraps up its 5-year run in the country, but the fight for equality is far from over. Tuloy pa rin ang call for legal reforms and economic opportunities para sa LGBTQ+ community. Here's my agenda report. Isang milestone para sa LGBTQ+ community ang sinelebrate sa Quezon City as advocates mark the closing ng 5-year Free to Be Me Philippines program. The global initiative, which runs in 12 countries, has empowered local organizations to advance equality through legal reforms, stronger community foundations, and economic opportunities. Nagsama-sama sa event ang diplomats, lawmakers, at civil society allies, including the Dutch ambassador to the Philippines and Congressman Percival Sindana. Nag-launch din sa program ng Coffee Table Book at nagpakita ng videos showcasing stories of resilience and empowerment.
Sabi pa ng mga advocate, while Free to Be Me has ended its run in the country, ang laban for equality continues, and so does the call for every Filipino to live free and proud. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Wow, hindi ako makapaniwala. 42 years na pala, Pinky. Grabe, no? Oo, since that tarmac incident. Assassination. Oo, that fueled a people power revolution in 1986. Ngayon sabi ko kay Willard kanina, Willard, there must be some mistake. Anong 42 years? Baka nagkakamali sila. Kasi para sa atin, para sa akin na parang kahapon lang yun. Yung nangyaring yun. Ako, andali ko nasagot eh. Ha? Andali ko nasagot si Corina. Bakit? Sige, Ako, sabihin mo. alam ko yan, tama Ipagmalaki yan. mo. Pagmamalaki ko kasi kaedad ko yung nangyaring yan. For 1983 halos. Kaedad ko 1982 naman ako. So medyo, I see. kung sinabing 42 years, ayan yung birthday ko. Age ko ngayon. Nakaka-relate ka. Oo. Hindi nga siya makarelate kasi 1 year old pa lang Hindi siya. nakaka-relate siya dun sa taon. Sa taon. Parang yung marker ko. But imagine, 42 years have passed. At yung sinabi ni Kiko D na may mga nagbago ba? Meron bang? Anyway, you have to give it also to BBM that August 21 is still a public holiday. Yes. Hindi ba? At Kung hindi iba siguro inurong. yun, ha? At hindi inurong. At hindi inurong. Oo. Pero sana yung EDSA People Power Revolution din daw. Alin? Ibalik as a holiday. Yeah. Feb 25, yan. Feb 25, I see. Pero yung August 21, it's still, Holiday. hindi ba? Oo. Well, Atom. oo. Anong tingin mo, nagkaroon na ba ng mga pagbabago mula nung mga panahon na yon? Ewan ko, hirap sagutin yan. Mahaba-habang Mahaba-habang usapin yan. usapan. Pero at least, nagsisimula na sila sa mga flood control projects. Oo. Hindi ba? Sana may kahihinatnan. Yes. Yun lang naman, di ba? Parang Yes. yung report kanina ni Willard, binalik niya yung pork barrel scam. O di ba? At least sabi mo nga, that was one of the bigger controversies Yes. back then. Tapos ito ngayon, ang tanong, meron ba talagang mapaparusahan? Meron ba talagang makukulong? Matatanggal kaya itong mga insertions, itong mga kickback, mga for the boys, etc.? Kasi may mga na-convict nga, pero later on, na-acquit ng higher court. Well, kung mangyari yan, sana naman, mukhang papunta doon, meron namang kinahinatnan yung nangyari nung August 21. Right. 42 years later, but still within our lifetime. Tama. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Magandang, naimbag na rabii sa inyong lahat. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.